Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Teo Moreno. Isinare niya ang pahayag ni ex-Senator Trillanes, then nagbigay siya ng reaction. Ito ang pahayag ng dating senador. Ang pagkakaalam ko po, may magfa-file ng plunder case sa ombudsman laban kay Sara Duterte this week. Sinabi niya yan December 9, kahapon. So, ang comment ni Teo Moreno, sabi niya, as expected, this is exactly what I've been warning you about. The plan is for the ombudsman to convict, close and open parenthesis, convict, VP Sara Duterte as per Chika, despite the weakness of the case, just so that heading into the 2028 elections, their narrative will be convicted plunderer Sara Duterte tops presidential survey. From there, every demolition tactic will revolve around branding her as convicted plunderer. Nahirapan kasi sila sa impeachment, so binabawi nila sa ombudsman. Okay, so tignan natin people who reacted. 3,000 people nag-react. 1,500 ang tumatawa, 746 ang galit. Galit sa pahayag ni Trillanes, and may nag-like na 639. Maybe to nagustuhan nila ang paliwanag ni Teo Moreno. Comments, basa tayo sa mga comments. Abe Lazida, the more you try to destroy her, the more we love VP Sara. Correct. Kaya pabayaan lang natin. When your enemy is committing mistakes, do not stop him or her. Pabayaan lang. Yan. Rex Bertudes, Ombudsman cannot prosecute, convict, but can investigate and refer the evidence to Congress for impeachment complaint, which for sure the incumbent will happily oblige. Tama ito. Yung inamin na mismo ni Ombudsman Rimulya na wala siyang kapangyarihan over the Vice President. Dahil nakalagay sa Ombudsman Law na ang mga exempted na government officials sa kapangyarihan ng Ombudsman ay ang mga impeachable officials katulad ng Vice President. So, kung magsasampa ng kaso, plunder, ganun lang. Imbestigan. Ang pwede lang niyang magawa ay i-refer sa Congress para ang Congress silang mag-prosecute through impeachment proceedings. I don't know correct me if I'm wrong, kung mayroon bang kapangyarihan ang ombudsman na, example, yung plunder. Pag nakita na may probable cause, baka pwede niyang isampa sa Sandigan Bayan yung kaso na plunder. Pwede rin ganon. Kaya nga, kahit ako, agree ako dito sa opinion ni Teo Moreno, opinion ko lang din ito, na pagdating sa reklamo sa ombudsman, inimbestigan ko na mamaya, meron na, ito na, mga ebidensya, papasa niya sa Kongreso for impeachment, pwede rin niyang isampa ang kaso sa Sandigan Bayan, plunder graft in corruption, ganon. Kaya lang, yun na ang sasakyan na nila. Yun na yung media blitz, paninira na plunderer, sampa ng kaso sa ombudsman, VP Sara, sige,
Birahe. I don't know kung meron pa silang magaling na political strategies itong kampo na ito. Kasi hindi sila natututo eh. Nung simula, yung paninira nila naibaba nila talaga ang ratings ni VP Sara. But right now, wala na eh. Tumalbog na lahat. Unti-unti na nang nare-realize ng taong bayan na politically motivated lahat itong ginagawa nila. Kaya ngayon, wala na. Sa lahat ng surveys, pinakamataas si VP Sara. Except, of course, sa Okta Research at saka, Tangerine. Yung mga matitino, sa aking pananaw, matitino, 4. WR Numero, Pulse Asia, SWS at Publicos Asia. Hindi nila maluloko ang mga ito. Kaya lumalabas yung katotohanan. Nangunguna palagi si VP Inday Sara. Kaya, pabayaan na lang natin sila. At, ang pinaghahandaan ngayon ni VP Sara, yung ombudsman. Pabayaan natin yan, yung galaw ng ombudsman. Limited ang magagawa ng ombudsman. Ang challenge kay VP Sara is itong impeachment na sigurado isasampa nila ngayong February of 2026. At sigurado sa tingin ko makakakuha ng enough votes sa Kamara para may akyat sa Senado at ang Senado, yon atat na sila doon. Yung mga, alam nyo na, yung may mag-tandem dyan na senador, talagang gusto nila talagang pabagsakin ng mga Duterte. But don't worry, dahil hindi nila kaya si VP Sara. I tell you. Kaya relax lang po tayo mga ka-DDS. Ang ipagdasal natin ay ang kaligtasan, yung physical security ni VP Sara dahil sana naman walang mangyaring masama sa kanya. Sana buhay na buhay siya sa 2028, tatakbong pagka-presidente at babalik ang isang Duterte sa Malacanang. And by that time, sana nakabalik na ng buhay ang ating minamahal na Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa kapihan ni Miko, so mag-abono siya. So muna ni ang itsura sa iyang kaping 5 na kabulan. So naanay mga sanga-sanga ug tambok pod. Karon naman sa pag-abono mag-spray na pod si Nico. Salamat sa Ginoo ning suporta ning kape. Wow, nakahawas mi sa mga kalisod. Oo, Salamat. so Salamat sa nagtanaw sa YouTube. Salamat kayo. pila ka puno ang ganin nimong kape? 600. 600. So daghan-daghan gyud. So 5 na ka bulan. Oo, so salamat kaayo. Salamat. Salamat. Oo.
So salamat kaayo sa nagsuporta og sa nananom sa among pagpasuporta sa pagpananom namog kape.